Samantala, inaalam pa ng Philippine Coast Guard kung talagang barko nga ng China ang nakasalpok sa bangka ng 8 mangingisdang Pinoy. Lumabas sa investigasyon na pinagbawalan pala na pumalaot ang mga mangingisda nung araw na yon kasi masama ang panahon. Nakatutok si Ivan Mayrina, live mula sa San Fernando, La Union. Ivan. Mike, ngayong araw na ito walang gale warning pero nananatiling malikot ang karagatan, bagay na nakakaantala sa search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. 4 na mangingisda pa ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sinusuyod daw ang bahagi ng karagatan sa baybayin mula Pangasinan hanggang Ilocos. Kahit mag-iisang linggo na mula ng lubog ang FB Axel John, hindi raw titigil ang Philippine Coast Guard sa paghahanap sa kanila. There's no gale warning right now. But if you look out, just go out probably 5 miles away from the shore, maalon talaga. We will not stop until probably continue until efforts are made, no, to search for the force. Iniimbestigahan din ng Philippine Coast Guard kung alin sa hindi bababa sa 20 sasakyang pandagat na dumaan sa pinangyarihan ng insidente ang tinutukoy ng mga mangingisda na bumangga raw sa kanila habang nakalubog na ang kalahati ng FB Axel John noong June 20. Sa pagsasalarawan ng mga nakaligtas sa mangingisda, kulay blue at maroon daw ito at may nakasulat na Hong Kong sa bandang likuran. Pero nilinaw ng Philippine Coast Guard hindi tiyak na Chinese vessel ito at kung sinadyangang banggain nito ang FB Axel John. The word Hong Kong is a port of registry. There are vessels, it's the same as any vessel. No? There are vessels that are Philippine registered, but it does not mean that it is owned by Filipinos. Now, as to the color, it's hard to determine as far as the color is concerned. So, we're starting off our investigation on that portion. Pero kung ano o sino ang nagmamay-ari ng nakabanggang barko, iniimbestigahan pa ito ng PCG. At kung bakit hindi tinigilan ng mga mangingisda at sinagasaan pa ang nakataob ng bangka. All vessels should respond to a distress. So, we have to determine first the circumstances. No? As I have said, no, nakasubmerged na yung barko. We will find out in the investigation. No? Yung nakasubmerged yung bangka, probably hindi nakita, but we still have to find out. No? Pero napagalaman na pinagbawalan palang lumayag ang mga fishing boat ng araw na yon, subalit nagpumilit daw ang mga ito. Gayunman tiniyak ng Pangulong Noynoy Aquino pa iimbestigahan ang insidente. We're not accusing anybody at this point in time. No. Once you have gathered the necessary evidence, then if there was a ramming incident and iniwan mo yung mga tao sa dagat, that is in clear violation of the laws governing the seas. That is actionable, we can go to the appropriate fora to file the necessary charges for justice for our fishermen. Mike, dagdag paglilinaw ng Philippine Coast Guard, yung pinangyarihan ng insidente na 78 nautical miles northwest ng Bolinao, Pangasinan ay napakalayo sa Panatagos Scarborough Shoal na pinagtatalonan nga ng Pilipinas at China. At ito raw ay karaniwang ruta na mga sasakyang pandagat na naglalayag sa West Philippine Sea. Mike. Okay. Ivan, bago ako magpasalamat sa iyo, tulad nga ng sinabi mo, maganda panahon dyan, nakikita namin, yung dagat sa likod mo, maganda ang tubig. Ganyan ba ang takbo ng panahon ngayong buong araw na ito dyan sa La Union, Ivan? Ngayon lang nag-improve, Mike. Katunayan, pagdating namin dito, mga alas 4 kanina, umuulan-ulan pa. Ngayong mga bandang pasado alas 5, ay gumanda na ang panahon. Maraming salamat, Ivan Mayrina.